Naramdaman mo na ba na parang natigil ka? Na kahit anong pagsisikap mo, hindi nawawala ang pagkabalisa, hindi dumarating ang kapatawaran at parang imposibleng makamtan ng kapayapaan? Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang lalaking nabuhay ilang dekada na ang nakalipas sa isang kumbento sa timog ng Italia na may mga sagot na hinintay mo ngayon? Si Padre Pio ng Pietrelcina ay hindi lamang isang santo. Siya ay isang lalaking lubos na nakauunawa ng sakit ng tao. Naranasan niya sa kanyang katawan ang parehong pagdurusa ni Kristo, pero nabuhay siya ng mapayapa. Nakikinig siya ng libu-libong kumpisal sa isang araw, pero hindi siya nawalan ng pag-asa sa sangkatauhan. At bago siya namatay, nag-iwan siya ng mga payo na napakasimple, napakatotoo, na kayang baguhin ang paraan ng iyong pamumuhay. Pero may isang detalye, ang mga payong ito ay gagana lang kung talagang makikinig ka. Hindi ito tungkol sa pag-alala ng magagandang salita. Ito ay tungkol sa pagpapabago ng mga ito sa iyong puso. Ngayon, makikilala mo ang 5 aral ni Padre Pio na maaaring mag-alis sa iyo sa kinatatayuan mo ngayon. Pero kailangan kitang manatili hanggang sa dulo dahil ang huling payo ang pinakamahirap tanggapin. Pero ito rin ang pinaka-nakakapagpalaya. Huminga ng malalim, buksan ang puso at sumama ka sa akin. Nung una kong narinig ang tungkol kay Padre Pio, akala ko isa lang siyang kwentong relihiyoso. Alam mo yung mga bagay na naririnig natin, maganda pakinggan, pero walang nagbabago? Yun nga, mali ang akala ko. Kasi si Padre Pio ay hindi nagsasalita ng mga teorya. Nagsasalita siya tungkol sa totoong buhay, totoong sakit, totoong pag-asa. At ang unang payo niya ay napakalakas na kapag inilapat mo, hindi na magiging pareho ang buhay mo. Handa ka na ba? Tara na, manatili kang manalangin, maghintay at huwag mag-alala. Parang masyadong simple, di ba? Pero isipin mo, ilang beses ka nang nawalan ng tulog dahil iniisip mo ang isang bagay na hindi pa nangyayari. Ilang beses ka nang nagplano ng libu-libong senaryo sa isip mo, sinusubukang kontrolin ng hinaharap, pero sa huli, wala sa mga hinintay mo ang nangyari. Yun ang pagkabalisa, yun ang pagsisikap mong lutasin ang bukas ngayon pa lang. Yung paghahangad mo ng kasiguruhan sa isang bagay na wala pa. Alam ni Padre Pio ito, sabi niya, manalangin ka, maghintay at huwag mag-alala. Hindi ito tungkol sa pagpapatay-patay lang at walang gawin. Ito ay tungkol sa gawin ang parte mo at ipaubaya ang iba. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na inaasikaso na ng Diyos ang lahat kahit hindi mo ito nakikita. Ang panalangin ay hindi mahika. Hindi nito biglang nawawala ang problema, pero binabago ka nito, pinapakalmahan nito ang puso mo. Binibigyan ka nito ng lakas na harapin ang anumang darating. At maniwala ka, ito ang nagbabago ng lahat. Nakakilala ako ng isang babaeng palaging natatakot. Takot siyang mawalan ng trabaho, magkasakit o hindi makabayad ng mga bayarin. Palagi siyang nasa dulo ng pag-aalala. Hanggang sa may nagsabi sa kanya tungkol sa payong ito ni Padre Pio. Sa una, akala niya ay kalokohan lang, pero nagsimula siyang manalangin araw-araw, sa umaga, sa hapon, bago matulog. At alam mo kung ano ang nangyari? Hindi nawala ang mga problema, pero nagbago siya. Nagsimulang bumaba ang kanyang pagkabalisa. Nagsimula siyang makatulog ng maayos, huminga ng maayos, mabuhay ng maayos. Kasi naintindihan niya na hindi siya nag-iisa. At ito ang sinasabi ni Padre Pio, ang nagdadasal ay hindi kailanman nag-iisa. Ang pag-aalala ay nakakapako sa iyo. Ang panalangin ay nagpapalaya sa iyo. Pero may iba pa. Ang panalangin ay hindi lang paghingi, hindi lang paggawa ng listahan ng mga hinintay sa Diyos na parang siya si Santa Claus. Ang panalangin ay pag-uusap, relasyon. Ikaw na nagbubukas ng puso mo at nagsasabing, hindi ko na kaya, kailangan ko ng tulong, nagtitiwala ako sa iyo. At kapag ginawa mo ito ng buong puso, may nagbabago sa loob mo. Nararamdaman mo na hindi ka nag-iisa sa pagdala ng mundo. Napapansin mo na may mas malaking puwersa na sumusuporta sa iyo. At hindi ito ilusyon. Totoo ito. Alam ng mga tunay na nagdadasal ito. Nararamdaman ng mga nagdadasal. Si Padre Pio ay gumugugol ng maraming oras sa panalangin. Gigising siya ng madaling araw para magdasal. Magdadasal siya buong araw. Magdadasal siya bago matulog.
natutulog at tinatanong ng mga tao, "Padre, hindi ka ba napapagod?" At sumasagot siya, "Paano ako mapapagod sa pakikipag-usap sa hinintay ko? Kasi para sa kanya, ang panalangin ay pag-ibig, pagtatagpo, pagkain para sa kaluluwa, at alam niya na kung walang panalangin, nalalanta tayo, nawawalan tayo ng lakas, sumusuko tayo. Pero kapag may panalangin, nakakayanan natin, lumalaban tayo, nananalo tayo, at saka hindi kailangang maging komplikado. Hindi mo kailangang magdasal ng maganda. Hindi mo kailangang kabisaduhin ang mahahabang dasal. Pwedeng simple lang, pwede sa paraan mo. Pwedeng ikaw lang na nakaupo sa isang sulok, ipinipikit ang mga mata at nagsasabing, "Diyos, nandito ako, kailangan kita, tulungan mo ako." Yun na yun, panalangin na yun, sapat na yun. Kasi ang Diyos ay hindi tumitingin sa itsura, sa puso siya tumitingin. At kapag tapat ang puso, siya ay nakikinig. Palagi siyang nakikinig. At kapag sinabi ni Padre Pio na huwag mag-alala, hindi siya naging ignorante. Alam niya na mahirap ang buhay, na may mga bayarin na kailangang bayaran, mga sakit na kailangang harapin, mga pagkawala na kailangang lampasan. Alam niya ang lahat ng ito. Pero alam niya rin na ang pag-aalala ay walang naitutulong. Sa kabilang banda, nakakasakit ito sa'yo. Nakakapako ito sa'yo. Ninanakaw nito ang kapayapaan mo. At dahil masyado kang abala sa pag-aalala, nakakalimutan mong mabuhay, nakakalimutan mong magpasalamat sa mga meron ka, nakakalimutan mong makita ang mga biyayang nasa paligid mo. Ang pag-aalala ay nagbubulag sa'yo at ayaw ni Padre Pio nito para sa sinuman. Kaya tinuruan niya, gawin mo ang kaya mo, magtrabaho, lumaban, mag-alaga, pero pagkatapos, ipaubaya mo, magtiwala, magpahinga, kasi hindi ka Diyos. Hindi mo kontrolado ang lahat at okay lang na hindi mo kontrolado. Ang kapayapaan mo ay nagsisimula kung saan natatapos ang kontrol. Kapag tumigil ka sa pagsisikap na hawakan ang lahat at hinayaan mo ang Diyos na kumilos, matutuklasan mo ang isang gaan na hindi mo akalain na posible. At iyon ang punto. Ito ay tungkol sa pagtitiwala, tungkol sa pagpapahinga, tungkol sa pamumuhay nang hindi dinadala ang bigat na hindi sayo. Ngayon, narito ang pangalawang payo at ito ay masakit kasi ayaw natin itong marinig, magdusa ng may pag-ibig. Teka, bago mo isara ang video na iniisip na ito ay espiritual na masokismo, makinig ka muna. Hindi sinasabi ni Padre Pio na hanapin mo ang pagdurusa. Ang sinasabi niya ay bahagi na ng buhay ang pagdurusa. Hindi mo pinipili kung magdurusa ka o hindi, pero pinipili mo kung paano ka magdurusa. Pwede kang magdusa ng may galit, may hinanakit, pakiramdam na biktima ng mundo. O pwede kang magdusa ng may pananampalataya na uunawaan na kahit ang sakit ay may layunin. Si Padre Pio ay dinadala ang mga sugat ni Kristo sa kanyang katawan. Siya ay dumudugo, nakadama ng pisikal na sakit araw-araw. Pero hindi niya kinamumuhian iyon. Tinanggap niya, inialay niya ang sakit na iyon para sa iba at iyon ang nagpabago sa kanya. Napag-isipan mo na ba na minsan ang sakit na nararamdaman mo ay maaaring maging daan para maging mas mabuting tao ka? Hindi ito tungkol sa pagkagusto sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa hindi pagpapahintulot na sirain ka ng pagdurusa. Ito ay tungkol sa pagpapabago ng sakit sa habag, ang pagkawala sa karunungan, ang kahirapan sa lakas. Ang pagdurusa ng may pananampalataya ay hindi pagkatalo. Ito ay panalo sa loob. Sinabi ni Padre Pio na ang pagtanggap sa pagdurusa ng may pag-ibig ay parang pagpapabago ng tingga sa ginto. Ang hilaw na material ay mabigat, pangit, mahirap, pero ang resulta ay mahalaga at kaya mo ito. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Pero matutuklasan mo lang ito kapag pinili mong harapin ang sakit nang hindi tumatakas dito. May mga taong gumugugol ng buhay sa pagsisikap na iwasan ang anumang uri ng sakit. At kapag dumating ang hindi maiiwasang pagdurusa, gumuho sila kasi hindi nila natutunan kung paano ito harapin. Tinuruan ni Padre Pio ang kabaligtaran. Sabi niya, tanggapin, huwag labanan, ialay, at tingnan mo kung paano maging daan ng pagpapagaling ang sakit. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga nasa paligid mo. Kasi kapag nagdurusa ka ng may pananampalataya, ikaw ay nagbibigay inspirasyon. Ipinapakita mo na posible ang pagtawid sa madilim na lambak
at lumabas na buhay sa kabilang dulo. At iyon, kaibigan ko, iyon ang isang patotoo na mas malakas kaysa sa anumang pangangaral. Ang buhay ni Padre Pio ay minarkahan ng pagdurusa mula pa sa simula. Siya ay isang batang may sakit, lumaki siyang mahina, palaging may problema sa kalusugan. Nang pumasok siya sa kumbento, nagpatuloy ang kanyang pagdurusa. Lamig, gutom, hindi pagkakaunawaan, at nang matanggap niya ang mga sugat, dumami ang pagdurusa. Ang mga sugat ay masakit, dumudugo, mabaho. Gumagamit siya ng guwantes para itago. Nagdurusa siya ng tahimik. Pero hindi siya kailanman nagrereklamo. Hindi kailanman isinumpa ang Diyos. Sa kabilang banda, siya ay nagpapasalamat kasi naintindihan niya na ang pagdurusa na iyon ay naglalapit sa kanya kay Kristo, na ang sakit na iyon ay may kahulugan at iyon ang nagpabago ng lahat. Ngayon, tumatakas tayo sa sakit na parang ito ang pinakamasamang bagay sa mundo. Umiinom ng gamot para hindi maramdaman, ginugulo ang isip para hindi mag-isip, sinisisi ang iba para hindi tanggapin. At sa huli, nandyan pa rin ang sakit kasi hindi mo hinaharap, hindi mo tinatanggap, hindi mo binabago, at kaya naman ito nabubulok sa loob mo, nagiging pait, nagiging galit, nagiging depresyon. Tinuruan ni Padre Pio ang ibang bagay. Tinuruan niya na tingnan ang sakit sa mata at sabihing, nandito ka, alam ko, pero hindi mo ako sisirain, lalampasan kita, matututo ako mula sa iyo, luluwalhati ako sa pamamagitan mo, at iyon ang tapang, iyon ang pananampalataya, iyon ang tagumpay. At saka, hindi ko sinasabing madali ito, hindi. Masakit ang magdusa, masakit ang mawala, masakit ang dumaan sa mga kahirapan. Pero ang tanong ay hindi kung masasaktan ka o hindi. Ang tanong ay kung ano ang gagawin mo sa sakit na iyon. Hayaan mo ba itong magpapait sa'yo o hayaan mo itong magpapamature sa'yo? Hayaan mo ba itong sirain ka o hayaan mo itong muling buuin ka? Ikaw ang pumipili. At sasabihin sa iyo ni Padre Pio ngayon, pumili ng pananampalataya, pumili ng pag-ibig, pumili ng pagbabago. Kasi ang sakit mo ay hindi walang saysay, may layunin ito. At kapag naintindihan mo ito, magbabago ang lahat. May isang magandang kwento tungkol sa isang taong nawala ang lahat, pamilya, kalusugan, pera. At dumating siya sa paanan ni Padre Pio na desperado. Sabi niya, Padre, bakit hinintay ng Diyos na magdusa ako ng ganito? At tiningnan siya ni Padre Pio sa mata at sinabi, kasi nagtitiwala siya sa iyo. Alam niya na kaya mo, alam niya na lalabas kang mas malakas. At isang karangalan ang mapili na magdala ng mabigat na krus, kasi senyalis yon na naniniwala ang Diyos sa lakas mo. Lumabas ang taong iyon na nagbago, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil naintindihan niya na hindi siya nag-iisa, na ang sakit na iyon ay may kahulugan at na mas malakas siya kaysa sa iniisip niya. Pangatlong payo, katahimikan sa loob. Ang Diyos ay kumikilos sa katahimikan. Makinig, nabubuhay tayo sa mundong puno ng ingay, notifikasyon sa cellphone, telebisyon na bukas, musika na tumutugtog, mga taong nagsasalita palagi. Napansin mo na ba kung gaano kaingay ang nasa loob ng sarili mong isip? Mga iniisip na hindi tumitigil, mga pag-aalala, mga plano, mga alaala, mga hatol. Sobrang ingay. At sa gitna ng kaguluhang ito, paano mo inaasahang maririnig ang boses ng Diyos? Si Padre Pio ay gumugugol ng maraming oras sa katahimikan, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil alam niya na mahina ang pagsasalita ng Diyos. At kung hindi ka magpapakatahimik, hindi mo siya maririnig. Mag-usap ng mas kaunti sa mundo at mas marami sa Diyos. Sa katahimikan, siya sumasagot. Nakakatakot ang katahimikan. Natatakot tayong maiwan mag-isa sa ating mga iniisip, kaya't pinupuno natin ang bawat segundo ng distraksyon. Pero tinuruan ni Padre Pio na ang katahimikan ay hindi walang laman. Ito ay puno ng presensya, puno ng kapayapaan, puno ng Diyos. Kapag natuto kang magpakatahimik sa loob, napapansin mo ang mga bagay na dati ay hindi mo napapansin. Nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Naririnig mo ang mga sagot na palaging nandyan, pero masyado kang abala para mapansin. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng tunog. Ito ay presensya ng atensyon. Ikaw na tumitigil sa pagsasalita at nagsisimulang makinig at maniwala ka, maraming sasabihin sa iyo ang Diyos,
pero hindi siya sumisigaw. Siya ay bumubulong at maririnig mo lang siya kung magpapakatahimik ka. Paano mo ito gagawin sa praktikal? Simple. Patayin ang cellphone mo ng ilang minuto. Hindi kailangang oras-oras. Magsimula sa 5 minuto. Umupo sa isang tahimik na lugar. Ipikit ang mga mata. Huminga ng malalim. At manatili lang doon. Huwag pilitin ang anumang bagay. Huwag maghintay ng naririnig na boses. Manatili lang. Presente. Tahimik. At sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na ang sandaling iyon ang magiging pinakamahalaga sa araw mo. Kasi doon, sa katahimikang iyon, makikita mo ang kapayapaan, makikita mo ang kaliwanagan, makikita mo ang sarili mo, at makikita mo ang Diyos. Si Padre Pio ay may kakaibang paraan ng pagpapakatahimik. Kahit sa gitna ng maraming tao, nagagawa niyang maging tahimik sa loob. Dumarating ang mga tao mula sa iba't ibang lugar para makita siya. Sumsigaw, umiiyak, humihingi ng bendisyon at inaasikaso niya ang lahat ng may pag-ibig. Pero palagi siyang bumabalik sa katahimikan. Palagi siyang bumabalik sa tahimik na panalangin kasi alam niya na doon siya nagpapalakas. Doon niya naririnig ang Diyos. Doon niya natatagpuan ang lakas para magpatuloy. Ang katahimikan ay hindi pagtakas. Ito ay pinagkukunan, ito ay pagkain, ito ay buhay. Nabubuhay tayo sa isang lipunan na pinapahalagahan ang mga malakas magsalita, ang mga nagpapakita ng marami, ang mga gumagawa ng mas maraming ingay. Pero tinuruan ni Padre Pio ang kabaligtaran. Tinuruan niya na ang tunay na lakas ay nasa katahimikan, na ang pinakamalalim na sagot ay nanggagaling mula sa loob, hindi mula sa labas, na ang Diyos ay hindi nakikipagkumpetensya sa ingay ng mundo. Hinintay niya na magpakatahimik ka at kapag ginawa mo ito, siya ay magsasalita at ang sinasabi niya ay nagbabago, nagpapagaling, nagpapalaya, gumagabay, umaaliw. Pero kailangan mong magpakatahimik para marinig. May mga nagsasabi, pero hindi ko kayang magpakatahimik, masyadong maingay ang isip ko. At naiintindihan ko, maingay talaga ang isip natin. Pero ang sikreto ay hindi ang pilit na pagpapatahimik ng mga iniisip. Ito ay ang pagmamasid sa kanila nang hindi nahuhuli. Hayaang dumating ang iniisip, hayaang lumipas at bumalik sa katahimikan. Ulit-ulit, ito ay isang pagsasanay. Sa simula ay mahirap, pero sa paglipas ng panahon, natututo ka. At pagkatapos, ang katahimikan ay hindi na nakakabagabag at nagiging kanlungan mo. Ang lugar kung saan ka nakakaramdam ng ligtas. Ang lugar kung saan mo natatagpuan ang sarili mo. Ang lugar kung saan ka natatagpuan ng Diyos. Sabi ni Padre Pio, ang Diyos ay nagsasalita sa wika ng katahimikan. At para maunawaan ang wikang ito, kailangan mong kalimutan ang ingay. Kailangan mong patayin ang mundo ng ilang minuto. Kailangan mong bigyan ng espasyo ang banal. At kapag ginawa mo ito, may mahiwagang mangyayari. Magsisimula kang makarinig ng mga sagot sa mga tanong na hindi mo alam na meron ka. Magsisimula kang maunawaan ang mga bagay na dati ay nakakalito. Magsisimula kang makaramdam ng kapayapaan na hindi nakasalalay sa mga panlabas na kalagayan. Kasi ito ay nanggagaling mula sa loob. Kasi ito ay nanggagaling mula sa Diyos. At yon, kaibigan ko, walang presyo iyon. Bago ko sabihin sa iyo ang pang-apat na payo, kailangan ko munang humingi ng isang bagay. Kung ang videong ito ay tumatama sa puso mo, kung nararamdaman mo na ang mga aral na ito ay para sa iyo, mag-iwan ng komento sa ibaba. Ikwento mo sa amin kung aling payo ang tumatak sa iyo ngayon. At kung may kwento ka ng pananampalataya, ng paglampas sa pagsubok, ng pagkikita kay Padre Pio, ibahagi mo. Kasi ang bawat kwento ay maaaring makatulong sa iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe na ngayon. Nandito kami linggo-linggo na nagdadala ng mga kwentong nagpapakain sa kaluluwa. I-activate ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang bagay. At sama-sama tayong maglalakbay. Kasi walang naglalakad ng mag-isa kapag kasama ang pananampalataya. Pang-apat na payo, at ito ay nakakapagpalaya. Magkumpisal ng madalas. Ang paglilinis ng kaluluwa ay kasing halaga ng pagligo. Hindi natin iniisip ng 2 beses bago maligo araw-araw, di ba? Kasi alam natin na nadudumihan ang katawan. Pero ang kaluluwa, nadudumihan din ito. Sama ng loob, kasalanan, galit,
pagmamataas, kasalanan, at kung hindi mo nililinis, naipon ito, nagiging mabigat, nakakasakal. Si Padre Pio ay gumugugol ng hanggang 18 oras sa isang araw sa pakikinig ng mga kumpisal. Alam niya na kailangan ng mga tao na maglabas, magpalaya, magsimula muli. At tinatanggap niya ang bawat isa ng may pag-ibig. Kasi naintindihan niya na ang pagkukumpisal ay hindi tungkol sa paghatol. Ito ay tungkol sa pagpapalaya. Maraming natatakot sa kumpisal, nahihiya, iniisip na huhusgahan sila. Pero sinabi ni Padre Pio ang kabaligtaran. Sabi niya, ang pagkukumpisal ay isang gawa ng tapang. Ito ay ang pagtingin sa sarili mo, pagkilala sa mga pagkakamali mo, at pagpili na magbago. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging tapat. Ito ay tungkol sa pagsasabing, nagkamali ako. Kailangan ko ng tulong. Gusto ko magsimula muli. At kapag ginawa mo ito, may mahiwagang mangyayari. Magiging magaan ang pakiramdam mo. Magiging malaya ka, magkumpisal, magpalaya, magsimula muli. Huwag dalhin ang bigat ng nakaraan sa buong buhay mo. Pinatawad ka na ng Diyos. Ngayon, kailangan mong patawarin ang sarili mo at saka ang kumpisal ay hindi kailangang sa sakramento lamang. Siyempre, makapangyarihan ang sakramento at hinikayat ito ni Padre Pio. Pero ang pagkukumpisal ay maaari ding maging pakikipag-usap sa Diyos, pagbubukas ng puso, pagiging bukas. Maaaring isulat mo sa papel ang lahat ng bumibigat sa iyo at pagkatapos ay sunugin bilang simbolo na iniiwan mo na ito. Ang mahalaga ay huwag itago, huwag pigilin, huwag magpanggap na okay ang lahat kung hindi naman, kasi ang hindi mo nililinis, nabubulok. At ayaw ni Padre Pio nito para sa sinuman. Gusto niya na ang bawat tao ay mabuhay ng malaya, magaan, na bago, at nangyayari ito kapag hinintay mo ang sarili mong maging mahina, kapag hinintay mo ang sarili mong magsimula muli. Si Padre Pio ay may espesyal na talento sa pakikinig ng mga kumpisal. Sabi nila, alam niya ang sasabihin ng tao bago pa man ito magsalita. Minsan, sinasabi niya ang mga kasalanan bago pa man sabihin ng tao at nakakagulat ito, pero nakakaaliw din kasi ipinapakita nito na alam ng Diyos ang lahat. At kahit ganun, mahal pa rin, kahit ganun, pinapatawad pa rin, kahit ganun, tinatanggap pa rin. At iyon ang ipinapasa ni Padre Pio, hindi paghatol, kundi pag-ibig, hindi pagkondena, kundi pag-asa. At ang mga tao ay lumalabas sa kumpisalan na nagbago. Hindi dahil mahiwaga si Padre Pio, kundi dahil ipinapasa niya ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig na iyon ay nagpapagaling, nagpapalaya, nagbabago. May isang kamangha-manghang kwento tungkol sa isang lalaking hindi nagkukumpisal ng mga dekada. Puno siya ng kasalanan pero nahihiya siyang magkumpisal. Hanggang sa isang araw may nagkumbinsi sa kanya na pumunta kay Padre Pio. Pumunta siya ng hindi gusto. Pumasok siya sa kumpisalan na nanginginig at bago pa man siya makapagsalita, tiningnan siya ni Padre Pio at sinabi, alam ko ang dinadala mo at sinasabi ko sa iyo, pinatawad ka na ng Diyos. Ngayon, patawarin mo ang sarili mo. Bumagsak ang lalaki sa pag-iyak. Inamin niya ang lahat at lumabas siya doon na malaya, magaan, na bago. Kasi naintindihan niya na walang limitasyon ng kapatawaran ng Diyos, na kahit ano pa ang ginawa mo, palaging may bagong simula. At iyon ang gusto ni Padre Pio na maunawaan ng lahat, na walang sino man ang labas sa saklaw ng awa ng Diyos, na walang kasalanang masyadong malaki na hindi kayang patawarin ng Diyos, na walang mantsang masyadong malalim na hindi kayang linisin ng pag-ibig ng Diyos. Pero kailangan mong gustuhin, kailangan mong hanapin, kailangan mong buksan ang puso mo. Kasi hindi pinipilit ng Diyos ang sinuman. Hinintay niya, inimbitahan niya, tinatanggap niya. Pero kailangan mong gawin ng unang hakbang. Kailangan mong piliin ang kalayaan. Kailangan mong piliin ang paglilinis. Kailangan mong piliin ang pagsisimula muli. Ang pagkukumpisal ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay senyales ng kapanahunan. Ito ay pagkilala na ikaw ay tao, na nagkakamali ka, na kailangan mo ng tulong,
At walang masama doon, lahat nagkakamali, lahat nadadapa, lahat nabibigo. Ang pagkakaiba ay nasa kung sino ang bumangon, kung sino ang humihingi ng kapatawaran, kung sino ang pumipili na magbago. At sasabihin sa iyo ni Padre Pio ngayon, bumangon ka, hanapin mo, magbago ka. Kasi ang Diyos ay naghihintay na nakabukas ang mga braso, hindi para hatulan ka, kundi para yakapin ka, hindi para husgahan ka, kundi para pagalingin ka, hindi para itakwil ka, kundi para ibalik ka. Ang kumpisal ay nagpapalaya sa iyo mula sa isang bigat na hindi mo alam na dinadala mo. Alam mo yung pakiramdam ng paninikip sa dibdib, yung kasalanan na hindi nawawala, yung pagsisisi na sumusunod sa iyo. Nililinis ng kumpisal ang lahat ng iyon at nakakahinga ka ulit, nakakangiti ka ulit, nabubuhay ka ulit kasi hindi ka na nakakulong sa nakaraan. Kasi pinili mo ang kalayaan, kasi pinili mo ang kapatawaran. At iyon, kaibigan ko, iyon ang nagbabago ng lahat. At ngayon, narito ang panglima at huling payo, ang pinakamahirap, ang tunay na masakit, pero rin ang pinaka nakakapagpalaya. Magpatawad palagi, hindi dahil karapat-dapat ang iba, kundi dahil karapat-dapat ka sa kapayapaan. Ang hindi mo pinapatawad, nakakakulong sa'yo. Alam ni Padre Pio na ang kapatawaran ay hindi tungkol sa iba, ito ay tungkol sa'yo. Kapag nagtanim ka ng sama ng loob, sino ang nagdurusa? Hindi ang taong nanakit sa'yo. Ikaw ang palaging nag-iisip nito. Ikaw ang nawawala ng tulog. Ikaw ang nagagalit sa tuwing naaalala mo. At habang nagdurusa ka, baka hindi man lang alam ng ibang tao o hindi man lang nagmamalasakit. Ang kapatawaran ay hindi pabor na ginagawa mo para sa iba. Ito ay regalo na ibinibigay mo sa sarili mo. Ang kapayapaan mo ay nagsisimula kung saan natatapos ang kontrol. May mga nagsasabi, pero hindi mo alam kung ano ang ginawa nila sa akin. At naniniwala ako sa iyo. Alam ko na may mga sugat na malalim, mga pagtataksil na masakit, mga kawalan ng katarungan na nag-iiwan ng bakas. Pero si Padre Pio na nakikinig sa mga kumpisal ng pinakamasasamang kasalanan ng tao ay sinasabi pa rin magpatawad. Hindi dahil madali ito, kundi dahil kailangan ito. Kasi ang pagtanim ng galit ay parang pag-inom ng lason na umaasa na ang iba ang mamamatay. Hindi ganun yon. Ang lason ay pumapatay sa iyo mula sa loob at ayaw ni Padre Pio nito para sa sinuman. Gusto niya na ang bawat tao ay mabuhay ng magaan, malaya, mapayapa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan. Hindi nangangahulugang tanggapin ang nangyari bilang tama. Hindi nangangahulugang muling pagtitiwala sa taong nanakit sa iyo. Ang pagpapatawad ay nangangahulugang bitawan. Nangangahulugang itigil ang pagpapakain sa sakit. Nangangahulugang piliin na magpatuloy nang hindi dinadala ang bigat ng pait. Ito ay isang desisyon at minsan kailangan mong gawin ang desisyong ito araw-araw. Araw-araw na piliin na huwag hayaang manalo ang sama ng loob. Araw-araw na piliin ang kapayapaan. At sa paglipas ng panahon, nagiging mas madali ito. Sa paglipas ng panahon, gumagaling ang sugat at napapansin mo na malaya ka na nakakangiti ka ulit, na nakakapagtiwala ka ulit, na nabubuhay ka ulit. Pinatawad ni Padre Pio ang lahat, kahit ang mga nagdududa sa kanya, kahit ang mga hindi makatarungang nag-aakusa sa kanya, kahit ang mga sumusubok na siraan siya. Pinatawad niya kasi naintindihan niya na ang kapatawaran ay ang daan ng kalayaan at gusto niyang maging malaya. Gusto niyang mabuhay ng mapayapa. At ikaw, gusto mo bang manatiling nakakulong sa sakit ng nakaraan o gusto mong palayain ang sarili mo? Ikaw ang pumipili. Pero alamin mo na hanggat hindi ka nagpapatawad, hindi mo makakamtan ang tunay na pagpapatuloy. Kasi ang galit ay nakakakulong sa iyo. At si Padre Pio na gumugugol ng buhay sa pagpapalaya ng mga kaluluwa ay gusto rin na ikaw ay maging malaya. May isang kwento na palaging nakakaantig sa akin. Isang ama
ang nawalan ng anak sa isang aksidente na dulot ng isang lasing na driver. Hindi makayanan ng sakit, napakalaki ng galit. Gusto niya ng paghihiganti. Gusto niyang magbayad ng mahalang driver. At sa loob ng mga taon, nabuhay siya na natutunaw ng galit na iyon. Hanggang sa isang araw, may nagdala sa kanya upang malaman ang kwento ni Padre Pio at narinig niya ang tungkol sa kapatawaran. Sa una, inakala niyang katawa-tawa ito. Paano mapapatawad ang pumatay sa anak niya? Pero habang pinag-iisipan niya, napansin niya na ang galit ay pumapatay rin sa kanya. Na habang nagpapatuloy ang driver sa buhay niya, siya ay nakakulong sa isang kulungan ng galit. At doon, ginawa niya ang pinakamahirap na desisyon sa buhay niya, magpatawad. Hindi ito nangyari sa isang araw, ito ay isang mahabang proseso, masakit pero pinili niyang magpatawad. At alam mo kung ano ang nangyari, nagsimula siyang makahinga ulit, makatulog ulit, mabuhay ulit. Hindi nawala ang sakit ng pagkawala, pero ang galit, oo. At natuklasan niya na posible ang pagbigay-pugay sa alaala ng anak niya nang hindi nakakulong sa galit. Na posible ang magpatuloy ng hindi nakakalimot. Na posible ang makahanap ng kapayapaan kahit pagkatapos ng pinakamalaking trahedya. At lahat ng iyon ay dahil pinili niyang magpatawad. Kasi naintindihan niya na ang pagpapatawad ay hindi pagsuko sa katarungan. Ito ay pagsuko sa paghihiganti. Ito ay pagpili ng kapayapaan. Ito ay pagpili ng buhay. Palagi sinasabi ni Padre Pio na ang kapatawaran ay ang pinakamalaking gawa ng pag-ibig na maaari mong gawin. Hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili mo. Kasi kapag nagpatawad ka, nagpapalaya ka. Binabasag mo ang mga tanikala na nakakakulong sa iyo sa nakaraan. Binubuksan mo ang espasyo para sa bago, para sa mabuti, para sa magaan. At iyon ay kalayaan, iyon ay pagpapagaling, iyon ay buhay na sagana. Pero kailangan mong pumili kasi walang makakapagpatawad para sa iyo. Ito ay isang personal na desisyon, malalim, pero nagbabago ng lahat. At saka ang pagpapatawad ay hindi damdamin. Ito ay desisyon. Hindi mo kailangang maramdaman ang pagnanais na magpatawad para magpatawad. Kailangan mong magdesisyong magpatawad at ang damdamin ay mag-aayos sa paglipas ng panahon, unti-unti, dahan-dahan, pero mag-aayos. Kasi kapag nagdesisyon kang magpatawad, binubuksan mo ang pinto para kumilos ang banal at gagalingin ng Diyos ang mga sugat mo. Dadalhin niya ang kapayapaan sa puso mo. Ipinapakita niya sa iyo na mas malaki ka kaysa sa sakit mo, na kaya mong magmahal kahit nasaktan ka na kaya mong magpatuloy kahit nadapa ka na. At iyon ay tagumpay, iyon ay paglampas, iyon ay pagbabago. Ang 5 payong ito ay hindi madali. Walang nagsabing magiging madali ito. Ang manalangin, maghintay at huwag mag-alala ay nangangailangan ng pananampalataya kapag lahat ay parang hindi sigurado. Ang magdusa ng may pag-ibig ay nangangailangan ng tapang para hindi tumakas sa sakit. Ang katahimikan sa loob ay nangangailangan ng disiplina sa isang mundong puno ng ingay. Ang madalas na pagkukumpisal ay nangangailangan ng kababaang loob para kilalanin ang mga pagkakamali. Ang palaging pagpapatawad ay nangangailangan ng pag-ibig kapag ang galit ay parang mas madali. Pero dahil nga mahirap ang mga ito, kaya nagbabago ang mga ito. Kasi ang madali ay hindi nagbabago ng sinuman. Ang nagbabago ay ang mga hinahamon ka. Ang mga naglalabas sa iyo mula sa comfort zone mo. Ang mga nagpapalaki sa iyo. Si Padre Pio ay hindi nagpapagaling ng mga katawan. Nagpapagaling siya ng mga kaluluwa. Alam niya na ang tunay na sakit ay hindi nasa katawan, nasa puso ito. At ang 5 payong ito ay mga gamot para sa kaluluwa, mga daan para sa pagpapagaling. Hindi ito mahiwaga. Hindi nito malulutas ang lahat sa isang araw. Pero kung makikinig ka, kung ilalapat mo, kung hahayaan mong pumasok ang mga aral na ito sa puso mo, magbabago ang buhay mo, unti-unti, pero magbabago. Kasi ang nakikinig sa tamang payo, nagbabago ng landas. At ngayon, gusto ko sanang mag-imbita sa iyo. Kung nakarating ka hanggang dito, ito ay dahil may hinintay ang videong ito sa puso mo. At gusto kong malaman, alin sa 5 payong ito ang pinakatumatak sa iyo? Alin ang pinakakailangan mong ilapat sa buhay mo ngayon? Iwan mo dito sa mga komento.
At kung may kwento ka ng paglampas, ng pagkikita sa pananampalataya, ng himala na iniuugnay kay Padre Pio, ibahagi mo sa amin kasi ang mga salita mo ay maaaring eksaktong kailangan marinig ng iba ngayon at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na ngayon. Nandito kami linggo-linggo na nagdadala ng mga kwentong nagpapakain sa kaluluwa, nagpapalakas sa pananampalataya, nagbabago ng buhay. At kung nagustuhan mo, ibahagi ang videong ito. Ipadala sa kaibigang kailangang marinig ito. Ipadala sa taong dumadaan sa mahirap na sandali. Kasi sama-sama, mas malayo ang mararating natin. Sama-sama, nagpapalakas tayo. Sama-sama, lumalaki tayo. Alam ko na hindi madali ang buhay. Alam ko na may mga araw na parang walang labasan. Mga araw na sumisikip ang pagkabalisa. Mga araw na parang hindi makayanan ng sakit. Mga araw na masyadong mabigat ang katahimikan. Mga araw na parang imposibleng magkumpisal. Mga araw na parang hindi makatarungan ang magpatawad. Pero naranasan ni Padre Pio ang lahat ng ito. Naranasan niya ang sakit. Nagkaroon siya ng mga pag-aalinlangan. Natukso siya, nagdusa siya, pero pinili niya ang pananampalataya. Pinili niya ang pagtitiwala. Pinili niya ang pag-ibig at nabuhay siya ng mapayapa. Isang kapayapaan na hindi nauunawaan ng mundo. Isang kapayapaan na nanggagaling lamang mula sa Diyos. At maaari mo ring magkaroon ng kapayapaang ito. Hindi mahalaga kung ano ang pinagdaanan mo na. Hindi mahalaga kung ilang beses ka nang nadapa. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang sugat mo. Maaari kang magsimula muli. Maaari kang magbago. Maaari kang maging malaya. Pero kailangan mong gawin ang unang hakbang. Kailangan mong piliin na makinig. Kailangan mong piliin na ilapat. Kailangan mong piliin na magtiwala. Ang panalangin ay hindi nagbabago sa Diyos. Nagbabago ito sa iyo. At kapag nagbago ka, nagsisimula ring magbago ang lahat sa paligid mo. Kaya ngayon din, gumawa ng desisyon. Pumili ng isa sa 5 payong ito at simulan itong ilapat. Hindi kailangang maging perpekto. Hindi kailangang magtagumpay agad. Kailangan mo lang magsimula. Magdasal kahit isang Ave Maria lang. Tanggapin ang isang maliit na sakit ng may pananampalataya nang hindi nagrereklamo. Gumawa ng 5 minutong katahimikan. Magkumpisal ng isang bagay na bumibigat sa iyo, sa Diyos man o sa sakramento. Magpatawad sa isang tao kahit sa puso mo lang nang hindi kailangang kausapin ng tao. Gumawa ng isang bagay. Kasi ang pananampalataya ng walang aksyon ay patay. At si Padre Pio ay hindi tao ng teorya. Siya ay tao ng praktika, ng aksyon, ng totoong buhay. Bago ako magpaalam, gusto kong mag-iwan ng isang huling pagmumuni-muni. Sabi ni Padre Pio, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi sa mundo. Ito ay sa sarili mo. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo sa iba. Ito ay tungkol sa pagkapanalo sa sarili mong mga takot, sarili mong mga limitasyon, sarili mong mga sugat. At iyon, walang makakagawa para sa iyo. Kailangan mong pumili, kailangan mong lumaban, kailangan mong magpatuloy. Pero alamin mo na hindi ka nag-iisa sa labang ito. Kasama mo ang Diyos. Si Padre Pio ay nanghihingi para sa iyo at kami dito ay sumusuporta sa iyo. And kasi naniniwala kami sa pagbabago mo, naniniwala kami sa potensyal mo, naniniwala kami na kaya mong magbago at na magbabago ka. Kaya huminga ng malalim, tingnan ang loob mo at piliin ang pagbabago, piliin ang pananampalataya, piliin ang kapayapaan, piliin ang kalayaan kasi karapat-dapat ka at ipagmamalaki ka ni Padre Pio hindi dahil sa pagiging perpekto mo, kundi dahil sa tapang mong sumubok, lumaban, manampalataya at iyon ang mahalaga. Huwag sumuko, huwag tumigil, magpatuloy. Kasi mahaba ang daan pero walang hanggan ang gantimpala. Ang buhay ni Padre Pio ay isang buhay na patotoo na posible ang pamumuhay ng banal kahit sa gitna ng pagdurusa. Hindi madali ang buhay niya. Walang mga pribilehiyo, walang kaginhawaan. Pero may pananampalataya siya at ang pananampalatayang iyon ang sumuporta sa kanya
Ang pananampalatayang iyon ang nagpabago sa kanya. Ang pananampalatayang iyon ang nagpasanto sa kanya. At ang parehong pananampalataya na sumuporta kay Padre Pio ay maaaring sumuporta sa iyo. Kasi ang Diyos ay hindi namimili ng tao. Ang ginawa niya para kay Padre Pio, maaari niyang gawin para sa iyo. Pero kailangan mong gustuhin, kailangan mong hanapin, kailangan mong isuko ang sarili mo. Ang bawat isa sa 5 payong ito ay isang pinto sa mas magandang buhay, mas magaan na buhay, mas puno ng kapayapaan na buhay. Pero kailangan mong tumawid. Walang makakatatawid para sa iyo. Ito ay isang personal na desisyon, isang desisyon na ikaw lang ang makakagawa. At inaanyayahan kita ngayon na gawin ang desisyong iyon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, kasi ang bawat sandali na ipinapagpaliban mo ay isang sandali na nawawala sa iyo. At masyadong maikli ang buhay para mabuhay ng nakakulong, para mabuhay ng mabigat, para mabuhay ng walang kapayapaan. Sabi ni Padre Pio, ang Diyos ay nagmamadali na pagpalain tayo, pero kami ang mabagal sa pagbubukas ng mga kamay natin. At totoo yun, ilang biyaya ang nawawala natin dahil matigas ang ulo natin na hindi sumunod sa tamang payo. Ilang beses tayo pumili ng mas mahirap na daan dahil akala natin mas alam natin. Ilang beses natin binabaliwala ang karunungan ng mga santo dahil akala natin hindi ito naangkop sa realidad natin. At sa huli, nagdurusa tayo. Hindi kinakailangan. Kasi palaging nandyan ang sagot. Simple, malinaw, pero ayaw natin makinig. Ngayon, may pagkakataon kang baguhin ito, na piliin na makinig, na piliin na ilapat, na piliin na mamuhay ng iba, at ginagarantiya ko na kung gagawin mo ito, hindi na magiging pareho ang buhay mo. Kasi ang mga payong ito ay hindi walang laman na salita. Ito ay mga katotohanang nasubok, napatunayan, nabuhay ng isang tunay na nakakilala sa Diyos, isang nabubuhay sa presensya ng Diyos, isang alam ang sinasabi niya. At kapag may ganitong tao na nagbibigay sa iyo ng payo, makinig ka, ilapat mo, magtiwala ka, pagpalain ka ni Padre Pio, naway liwanagin ng Diyos ang mga hakbang mo, at naway ang 5 payong ito ay maging mga binhi ng pagbabago sa buhay mo, mga binhi na tutubo, lalaki at magbibigay ng saganang bunga, mga bunga ng kapayapaan, mga bunga ng pag-ibig, mga bunga ng kalayaan. At kapag naani mo ang mga bungang ito, titingin ka sa nakaraan at magpapasalamat. Magpapasalamat sa pagkinig, magpapasalamat sa paglalapat, magpapasalamat sa pagbabago. Kasi ang pagbabago ay palaging sulit. Palagi isang yakap na puno ng pananampalataya, isang yakap na puno ng pag-asa, isang yakap na puno ng pag-ibig. At hanggang sa susunod na video, manatiling mapayapa at tandaan, ang nagdadasal hindi kailanman nag-iisa. Ang Diyos ay kumikilos sa katahimikan. Makinig, ang hindi mo pinapatawad nakakakulong sa iyo. Manalangin, maghintay, huwag mag-alala. Ang magdusa ng may pananampalataya ay hindi pagkatalo, ito ay panalo sa loob. Ang kapayapaan mo ay nagsisimula kung saan natatapos ang kontrol. Ang panalangin ay hindi nagbabago sa Diyos, nagbabago ito sa iyo. Magkumpisal, magpalaya, magsimula muli. Si Padre Pio ay hindi nagpapagaling ng mga katawan, nagpapagaling siya ng mga kaluluwa. At ang nakikinig sa tamang payo, nagbabago ng landas. Naway magbago ka, naway lumaki ka, naway mabuhay ka, buo, malaya, mapayapa,